sa inyo mga kaibigan, isa pong mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayong maga mga kaibigan, ipapasilip ko sa inyo yung ating pong ginawang kulungan na para sana sa mga RTL. Kaya lang wala tayong makuhang RTL chicken pa ngayon. So ang ginawa ko para hindi matingga yung ating kulungan, lalagyan ko po muna ito ng mga broiler chicken. Yan, yung mga 45 days na manok. So mga kaibigan, tara, silipin natin. Papakita ko sa inyo. Ayan, ito na po siya mga kaibigan. Ito na po yung ano natin, kulungan. Ayan, naka ano na sana yan para sa inuman, patukaan ng RTL. Pero dahil sa wala nga tayong makuha pa ngayon, ay siyempre tumatakbo yung araw. Kailangan nating umpisahan na yung dapat nating umpisahan. 'Di ba? Ayan, papakita ko sa inyo. Kaya pala ito nakatakip. Naka ano na, yung mga tarpaulin yung ginagamit ko na pangtakip. Kasi yung mga nakikita ko sa mga farming, pagka ang alaga mo 45 days, kailangan nakasarado, kulob. Tapos may ilaw sa loob. Yung iba pa nga may mas maganda daw, may heater. Pero ano lang naman to, maliit lang naman tong sa akin. Baka pwede na yung tawag dito, yung ilaw lang. Ang ginawa natin yan, tinakpan natin. Ito naman may nakikita kayong mga ano dito, yung para sana sa paglabas ng mga RTL, yung ulo ng RTL para tumuka dito sa kainan. Ang ginawa natin dito para sarado, kasi kailangan talaga sarado daw yung paglalagyan natin ng mga broiler. Ayan, bubuksan natin. Nakaipit yung ayan, bubuksan natin isa-isa. Yan, may ano pa oh. May tarpaulin pa ng crown speaker, Sakura amplifier. Ayan. So ayan na po, bukas na po. Itong sa dulo na kasi ano to, dalawang pinaghati ko sa gitna. Bali dalawang ano sila, dalawang lagayan. Ayan, ito yung sa bandang dulo. Ayan, naka-sit up na po yung ilaw natin. Ayan. Ano to, 60 watts para mainitan yung mga katawan ng mga broiler natin. Tapos ito naman mga kaibigan, ito yung painuman. Ayan. Kumuha muna tayo ng isa para dito sa isang division na to. Tapos doon, punta natin yung isa mamaya. Ito ipapakita ko lang sa inyo, papaliwanag ko rin sa inyo kasi base doon sa ano natin, sa nakikita rin natin sa ating mga kaibigang mga farming. So si Karamay TV ngayon mga kaibigan, magpaparing muna tayo sa pag-aalaga muna tayo ng broiler chicken. Ayan. Ayan. Pero yung ano natin, yung content naman natin na charity, pagtulong, tuloy-tuloy pa rin yun. Kaya lang tinatapos ko muna ito ngayon, yung ginagawa ko para kahit papano naman, kung maganda ang takbo, kikita naman tayo kahit papano, di ba? Saka na natin
balikan yung ating charity. So ito pala mga kaibigan, yung karton yan, nilatagan ko ng karton yan. Yan. Kagaya nung mga nakikita ko, kina-EM Farming, yan, si The Backyard. Si The Backyard pala, RTL naman yung kanya. Marami tayong nakikita, kaya yung iba, sasapinan pa ng dyaryo. Ayan, siguro mamaya, sasapinan ko pa ito ng dyaryo, itong dito, yung bahagi dito. Ayan. Yan. Ang ilalagay ko dito kasi 100 pieces, 100 heads na broiler yung dadating bukas. Ang gagawin ko dito, kasi ito mas malaki ito kaysa dun sa kabila. Gagawin ko dito 60 heads na broiler ang ilalagay ko. Tapos dun sa kabila 40. May yun, may sobra, may kasi talaga namang pag nagpa-deliver ka, may yan, may pasobra silang para dun sa magiging mortality. Sana lang dalangin natin walang mortality sa ating mga broiler chicken na ipapadeliver. Ayan, ito pala. Kaya ito, nilagyan ko ng mga sapin na dito sa gilid para hindi sumingaw nga yung hindi pasukin ng hangin, para hindi lamigin yung mga 45 days natin. Yan, nakaano yan sa mga gilid yon. Ayan. Ang naman natin, yung patukaan ng sisiw, hindi na muna natin ilalagay kasi hindi pa naman nila kailangan na tumuka dun sa lalagyanan ng hindi pa sila kasi marunong yan tumuka dun sa lalagyanan, kasi yun ang yun ang sabi rin sa mga napapanood kong mga vlog, base dun sa ating nakikita, magbibilang ka pa daw ng natanggal magbibilang ka pa ata ng mga 3 araw bago ilalagay yung patukaan nila, kasi hindi pa sila marunong doon tumuka. Ang gagawin natin, ayon doon sa nakikita natin, dito lang sa lapag, sa karton. Mamaya sasapinan ko pa ito ng dyaryo, kaya yung mga kalendaryo, para kitang-kita nila yung kinakainan nila. Pag makikita nila dito, o kaya kung may na karton na diretso, pwede rin naman sa karton, sa ganito pwede na rin. Ilalagay lang natin dito yung mga pagkain nila, yung page na pagkain nila, dyan nila sila kakain. Kaya pagdating ng 3 araw, 4 na araw, saka natin ilalagay yung kanilang kainan para matuto na silang, marunong na silang tumuka. Ayan, titingnan natin kung kaya na ng isang ilaw, kung kaya na silang hindi na kailangan ng yung kagaya ng nakikita ko, yung lata na may uling, tapos may darak ng ipa ng palay. Yun ang ginagawa nilang heater. Ayan, punta tayo dito sa isang mga kaibigan. Yan, dito ko ilalagay yung 40 pieces na 40 heads na broiler chicken. Ayan, may isa din siyang lagayan ng patubigan, painuman, at isang ilaw 60 watts. Yun naman ang sabi sa akin dun sa binibilhan ko, yung ilaw na ganyan 60 watts, 45, 25, 45, tsaka 60 watts. Yan daw ang kalimitang binibili sa kanila para doon sa mga nag-aalaga ng manok. Ayan, pagka naman, pagkulang naman natin, pagkulang pa yan, di lalagyan natin ulit. Bali dadagdagan natin ng ilaw sila. Pero maliit lang itong kwarto na to,
kaya na sila sigurong painitin dyan para hindi sila giginawin. Kasi pagka mga sisiw talaga, pag bagong ano pa lang, mga 1 day old, yan, kailangan talaga nilang mapainit yung katawan nila. Ayan po. So mga kaibigan, bukas darating na po yung ating mga broiler chicken 45 days. Yun ang ating tututukan muna sa ngayon, kasi kailangan natin na kahit paano kumita din tayo ng konti para hindi naman nakaabang lang tayo sa tawag dito sa allowance natin na bigay ng ating kapatid. Kasi gusto ko rin na kahit paano makapag business. Ito na lang itong manukan na lang ang iniisip ko. Pagka nag-click naman ito, hindi lilipat na ako ng lugar, kasi ito hindi pwede talaga ditong marami, kasi nandito kami sa bayan ng San Andres. Hindi pwede dito yung marami talagang alagang manok, kasi siyempre pag nangangamoy maraming marereklamo. Ngayon kung ano lang naman to, maliliit lang, mga sisiw lang, hanggang 45 days na alagaan natin. Kailangan lang pag medyo malaki na sila, kasi siyempre pag malaki na sila, madalas na yung pag-iipot nila, malakas na silang umipot, kasi walang tigil yung kain nila niyan, parating busog sila. Kasi hindi kailangan daw diyan, hindi nawawala ng pagkain, kasi maya't maya lang kakain sila. Ayun. O ito, kaya medyo mataas din naman ng konti itong ano natin, ginawa natin ng kulungan yan sa ilalim yan. Lalagyan ko ng kuan yan ng luna o kaya tarpaulin, para pag yung mga ipot nila hihilahin lang natin, tapos linisin natin para ma-maintain natin yung walang amoy. Kasi siyempre iiwasan din natin na may magreklamo. Pero sa ganito lang naman, na maliit lang na pag-alaga ng manukan, hindi naman siguro ganun ka tindi yung magiging amoy. Pero kailangan lang talaga yung malinis, lilinisin natin araw-araw yan. Ayan, ito po yung mga alaga din nating native. Ang ano nila, ang aamo nila mga kaibigan, yan, maamo yan. Apat pa lang yan. Apat pa lang na native chicken yan. Ito, lalaki to. Ayan, malaki na sila, Tapos yun, yung lalaki, malapit na siyang tumilaok ba. Tapos yung babae, na yan, mangingitlog na yan kung may lalaking na sa kanya, kakasta. Ayan yung isa, maliit, nasa ilalim. So okay mga kaibigan, abangan lang natin bukas yung pagdating ng ating chicken broiler, na yung broiler chicken natin na darating bukas, 100 heads. Abangan lang natin pag i-update ko po kayo mga kaibigan pagka dumating na yung natin, yung 45 days na chicken. Ayan, thank you po, maraming salamat po sa inyo sa pagsama sa akin. Sana nabigyan ko kayo ng konting kasiyahan sa umagang ito. Pray po natin yung inihingi ko po rin po sa inyo mga kaibigan, yung pakitulungan nyo lang ako mag-pray para dito po sa ating umpisahang konting business, yung pagmamanukan. Maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat. Magandang umaga po. God bless po sa ating lahat. Thank you po. Bye-bye.